Praise God, you are a blessing. So in the book of Proverbs 28 verse 20 we read, a faithful man will abound with blessings. Sa Tagalog, ang taong tapat ay mananagana sa biyaya o pagpapala. Ako po at ang aking buong pamilya at ang USIC Worldwide Ministries ay nagpapasalamat po sa inyong lahat, mga pinamahal, mga iniibig, ating mga anak sa mandate, sa pananampalataya, sa inyo pong katapatan sa pagbibigay ng inyong mga first fruit, inyong pong mga tithes, dwelling place, mission of love, mission travel, sa atin po mga programa sa radyo at television na napakarami po napapagpala. At ako po ay nananalangin, gaayuno, na maintindihan po natin ang kahalagaan ng inyo pong ginagawa. Bunga ng pag-ibig sa Diyos, sa bansang ito, buong mundo, at saka sa kadala ng Iglesia ng Diyos. Na tayo po monthly ay nagbabayad po ng napakalaking halaga. Milyon-milyon sa ating mga programa sa television at radio. Kaya kung paano po kayo nagkaloob ng nakalipas na taon, ngayon pong taong ito, ay magpatuloy po tayo sa katapatan. Ang first fruit po ay once a year lang. Pero ang bayarin po natin sa television at radio, na naging daan para kayo po ay maligtas, gumaling, lumait, mapagpala, at ang napakaraming buhay kaluluwa by millions ay nangyarit na ganap dahil sa atin pong katapatan sa pagbibigay. Panatilihin po natin ang programa natin sa television at radio yung napakatatag, napakatibay, at pagpapala po sa lahat. At kung ang Diyos po ay pagbubukas pa po ng door, no? Siya po ay atin pang dadagdagan. But for the meantime, ako po ay nananawagan sa lahat na every month, pagkatapos po natin mag-first fruit, see to it na hindi po natin kakalimutan ang ating masaganang pagbibigay sa television at radio. Na lahat po nang napagpaala rito, here and abroad, dapat po ay may puso na magbigay every month. At kung kayo naman po talaga yung napagpala at kayo naniniwala talagang napagpala ng lubos, dahil sa inyo pong katapatan sa pagbibigay, magdagdag po tayo. Naalala ko nga po revelation ng Lord sa akin at gusto ko po i-share sa inyo. Na yung kasaganaan po itinakda niya na nang walang sukat. At nasa atin po yung desisyon kung gaano karaming biyaya ang gusto nating matamumula sa Kanya. At ito po ang revelation. Pagdagdag daw po tayo ng ibinibigay. Pag tayo pinagdagdag ng kaloob, dadagdagan niya po ang blessing natin. Para po siyang buto na tinanim na magsasaka. Pag siya po yung nagtanim ng buto, siya po yung ani ng palay. Pag siya po yung nagdagdag na maraming butong itatanim, marami po siyang palay at sako ng mga palay na aanihin. Yan po ang principle. At ako po personally, no, si nanay, sa aming sambayanan, ay nakita naming totoo po ito. Tumaas po ang biyaya ng Diyos sa aming mga buhay nung sumunod po ako magdagdag ng ibinibigay. Pagkaman minsan po, hindi madali, no? Lalo na po sa mga nangangailangan at nag-aalala sa kinabukasan. Pero pagtiwalaan po natin ang salita ng Diyos. Panghawakan po natin ang katapatan ng Diyos. Ang sabi ng Lord sa Luke 6:38 ay eto, magbigay kayo. At siya po yung nangako na kayo ay bibigyan. Gustong takal, siksik, liglig umaapaw, at walang sukat paglagyan ang ibabalik sa inyo ng mga tao. Dahil ang panukat na ginamit nyo ay siya ring panukat na gagamitin sa inyo. So dito po sinasabi ng Lord ang law of sowing and reaping. Ito po yung principle. Ano pong ibig sabihin nito? Pag wala raw po tayong ibinigay sa Diyos, wala tayong aanihin. Pag ibinigay po natin ay maliit, maliit ang ating aanihin. Pag ating daw po ibinigay ay malaki, kagaya na magsasaka maraming tinanim na buto, ay marami po tayong aanihin. At pag hindi tayo tumigil sa kakabigay ng masagana, hindi tayo titigil ng pagtanggap sa Diyos ng masagana. Yan po ang prinsipo. Dakaran po natin yan. Ang Diyos po hindi tao nagsisinungaling. Ang sinasabi niya ay ginagawa niya, ang pangako niya ay tinutupad niya. Numbers 23:19 and 20. And in closing, muli marami pong salamat sa inyong pasya. Dahil every month, kayo po'y magbibigay ng masagana sa television at radio. At muli, Proverbs 28:20, ito po'y para sa inyong lahat. Ang taong tapat
sa larangan ng pagbibigay ay mananagana. Receive it and be blessed to overflowing. And again, thank you for giving your life to the Lord. Thank you for loving the Lord. Thank you for believing na si Tatay Apostol ay end-time apostle at ay may mandatong turuan ng lahat maging kagaya ng Panginoon. And thank you sa inyong paniniwala na ang programa ng Oras ng Himala sa radyo at television ay mula sa puso ng Diyos at dinisay niya para abutin ang bansang ito at ang buong mundo. Thank you for being faithful to the Lord. You are forever blessed and a blessing. Amen and amen.